Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang katahimikan ni Secretary Abalos at General Marbel tungkol sa isang issue na kinukulit sila ng mainstream media. Follow-up ng follow-up, tanong ng tanong, ayaw nilang sagutin. Para bang umiiwas, natatakot, o I don't know, nahihiya ba? So, tungkol sa anong bagay itong kinukulit ng mainstream media. Okay, ako naging spokesman ako ng matagal sa Mindanao. Nako, ang mga media ang kukulit kahit 10 oras ng gabi. Pag may pangyayari, kailangan nila ng response, kukulitin nila ako bilang spokesman sa Mindanao. Wala akong magawa. That's my job. Magigising ako, sasagutin sila. At least sinasagot ko sila. So, dito, mismo DILG Secretary, PNP Chief ay sagutin kahit ang spokesperson, si Colonel Jane Fajardo. Nung una sabi niya, sige, sasagutin ko yan. Mamaya, pinagsabihan na may gagawin, hindi na daw sasagot. So, tungkol anong bagay ito na ayaw nilang sagutin? Ito, sa headlines ng Philippine Star. PNP ma'am, tahimik, ma'am on President Marcos veto on police reform bill. Bago lang na 2 days ago, nailathala na dinis-approve, veto. Dinis-approve ng Pangulo yung excuse me, PNP reform bill. So dahil PNP to, concern ang DILG at saka PNP. So this is a matter of national concern. Kasi kailangan talaga na ma-reforma ang ating PNP, kailangan ma-improve ang PNP. Ako, I love the PNP. Wala na tayong ibang Philippine National Police. Isa lang yan. Aminin natin na may konting kakulangan kung may nag-aabuso mang pulis. I believe kaunti lang yun. Mas marami yung matitino. Kailang naaapektuhan ang buong image ng PNP dahil sa mga konting mga scalawags. So dapat may mga ma-reform talaga. So, yan, pinaghirapan ng alam nyo, ang principal author sa House, yung PNP Reform Bill, si Speaker Martin Romualdez. Tapos, dinis-approve ng pinsan niya. Yeah? Nakakaya. O kahit ngayon, wala rin response si... hindi tumahimik din si Speaker. Sa Senado naman, si Senator Revilla. Tahimik din. Ang maingay, si Senator Bato. Sabi niya, bahala sila dyan. Ayoko na. Kung gusto, o maraming dahilan. Kung ayaw, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayaw nilang ma-reform ang PNP. Ayoko na. Ganon si Bato. Bakit bakit ang PNP at ang secretary ng DILG ayaw sagutin? Kasi nagkaroon ng press conference, I think kahapon, may nahuli na yung isa sa mga suspect, yung kasama ni Pastor Apollo Kibuloy, may reward na 1 million, Pauline Canada, nahuli. Ayun, nag-press conference sila. Yan. Mahilig sa press conference si Secretary Abalos. There's nothing wrong with press conferences para ma-inform ang public. Kailang nakakapagtaka dahil yung press conference, nandun na yung mga mainstream media, sinabihan na sila na
We will not entertain any questions outside our topic about the arrest of Pauline Canada. Yung mga mainstream media atat na atat kasi balita yan eh. Malaking balita yung pagbeto ng presidente sa PNP Reform Bill. Mainit yan. Kailangan nila ng response. Nung naipresent na yung facts pagkahuli ni Pauline Canada, umalis ka agad si Secretary Abalos at General Marvel. Meron daw bibisitahing pulis na nasugatan sa isang labanan. That's good. Kailang itong mainstream media, I don't know, nainis na rin siguro. Follow up. Hanggang dito na kay Colonel Jane Fajardo, as of now, wala pa silang nakukuhang sagot o comment. Ano ang inyong response? Anong masasabi nyo? Di ba? Ganun lang. Example, ako ang Secretary of DILG or PNP Chief. Sabi ko na, I am sad. Kasi kailangan namin ng bill na yan. Dahil yan ang desisyon ng Pangulo, we respect the President. At kung ano ang dapat magawa doon, anong baguhin, we will work with the Congress para maguhin at ituloy namin ang pag-push ng bill na yan. Yung ganun lang ang sabihin ko. Kaya lang, bakit ayaw sagutin ng DILG Secretary at PNP Chief yung tanong? Ano sa tingin nyo? Nahihiya sila? Parang nasampal sila? I'm sorry opinion ko lang, haka-haka ko lang ito kasi ayaw sagutin eh. Kayo, ano sa tingin nyo? Bakit ayaw nilang sagutin? Dito sa news na ito, at least ang House of Representatives may sagot. Si Congressman Dan Fernandez, siya yung chairman ng Committee on Peace and Order sa Kamara. So, concerned siya dito. Sabi niya nabasahin ko, the fight is not over, nothing is lost yet, sabi na. Okay. So, pinatawag ni Speaker Martin Romualdez itong si Congressman Dan Fernandez. At sabi ni Speaker, after SONA, pag-uusapan nilang maigi. Bakit Beneto at ano ang dapat nilang gawin? Surrender na ba sila? Not yet. Si Bato, surrender na. Napanood ko kanina yung interview ni Ted Filon kay Senator Bato. Sabi niya, Senator, i-fine-tune nyo ba ito? Kasi nung nasa Senado pa itong bill na ito, talagang si Senator Bato ang nag-follow up, nag-facilitate lahat. Kaya ngayon na Beneto is dismayado, nalulungkot si Senator Bato. Sabi niya, ayoko na, bahala na sila dyan. Ito naman si Congressman Fernandez, sabi niya, nothing is lost yet. We will act accordingly with the provisions vetoed by the President. Yan, at least may sagot. Ano ba yung inayawan ng Presidente? Una, yung sa distortion of salary. Kasi parang, yung bill na yun, parang gustong itaas ang benepisyo ng mga PNP cadets. Na parang maalkansi, madihado ang other uniform services. Kaya hindi pwede. Mag-create ito ng problem, sabi ng Pangulo. Pangalawa, yung redundancy of government, PNP commands and offices. Yung gusto nilang mag-establish ng dalawang liaison, bagong opisina, bagong liaison offices, both headed by a Brigadier General, isa direct from PNP liaison to the President,
at isang liaison from PNP to, kalimutan ko yung isang, na hindi naman kailangan, sabi na, gastos yan. Tapos yung Area Police Commands. Gustong gayahin ng PNP yung sa Armed Forces of the Philippines. Ano yung Area Command? Merong Northern Luzon Command. Okay, may 3-star general yan na in charge sa buong Northern Luzon. So lahat ng AFP units, Army, Navy, Air Force, Marines, under ng Northern Luzon Command. Yeah, Area Command yan. So, mayroong Southern Luzon Command, mayroong Visayas Command, BISCOM, o Central Command, mayroong Western Command sa Palawan, sa Mindanao naman, Eastern Mindanao Command, Western Mindanao Command, ilang command yan? 6 o 7, yan. Ganyan ang AFP. Gustong gayahin ng mga pulis. Sabi ng presidente, sobra na yan. Hindi na yan kailangan. Kaya bineto. Ano pa? Yung tungkol sa Integrity Monitoring and Enforcement Group. Sabi, there's a question on its independence kasi medyo magulo. Sabi ng presidente. Kung ano mo nga parang parang may kapabayaan ang Congress, ang Senado, ang PNP. Bakit nag-submit sila ng ganong klaseng bill na ang daming napuna ng Pangulo ng mga mali. Kaya medyo napahiya sila siguro, kaya ayaw sagutin. Okay? So at least, mabuti ang House of Representatives na kahit principal author si Speaker Martin Romualdez, merong sumagot si Congressman Dan Fernandez. At least mayroon nang ibinalita ng mainstream media, but dito sa PNP, talagang ayaw, iwas media, kaya takot sagutin ang issue na ito.